Ngayon, hindi kahapon, hindi noong nakaraang linggo. Ngayon, March 27, 2026, binomba ng Israel ang isang critical nuclear facility ng Iran. At ayon sa mga eksperto, maaaring ito na ang simula ng katapusan ng nuclear program ng Iran. Huwag kayong mag-scroll. Kailangan ninyong marinig ito. Ang Arak Heavy Water Facility. Ito ang critical infrastructure ng Iran sa kanilang plutonium pathway. Para sa mga hindi pamilyar, may dalawang paraan para gumawa ng nuclear bomb. Isa, enriched uranium. Dalawa, plutonium. Ang Arak ang key infrastructure sa plutonium production ng Iran. Sinabi ng IDF sa kanilang opisyal na pahayag, key infrastructure for producing plutonium for nuclear weapons. At ngayon, tinamaan na. Pero hindi lang ito ang binomba ngayon. Kasabay ng Arak, binomba rin ng IDF ang Ardakan Yellowcake Plant sa Yazd, Iran. Ang Yellowcake, ito ang pinakaunang hakbang sa paggawa ng nuclear fuel. Raw uranium ore, pinoproseso, nagiging yellowcake, at pagkatapos ay ini-enrich para maging weapons grade. Tinatawag ito ng IDF na major blow to the early stages of Iran's nuclear fuel cycle. At tandaan, ito ay kasunod ng Operation Midnight Hammer noong June 2025, kung saan tinamaan at malubhang naapektuhan ng Amerika ang Fordow Nuclear Facility. Isa-isa, methodical, walang tigil. Pero hindi pa tapos. Ayon sa physicist na si David Albright ng Institute for Science and International Security, the elephants in the tent are Natanz and Isfahan. Natanz, partially hit na, pero nagpapatuloy pa rin ang Iran ng recovery operations sa underground facility nito. Isfahan, hindi pa natatamaan ang underground site. At ayon sa IAEA, mayroon doon ng highly enriched uranium. At ang pinakahuling target, ang tinatawag na Pickaxe Mountain. Isang tunnel complex malapit sa Natanz. Hindi pa natatamaan kahit minsan. Sinabi ng eksperto na si Jason Brodsky, the one nuclear site which hasn't been hit to date has been Pickaxe Mountain. Posibleng iyon ang susunod na target ayon sa mga eksperto. At may isa pang delikadong development ngayon. Ang Bushehr Nuclear Power Plant, ang tanging operating nuclear reactor ng Iran, ay may mga ulat ng mga insidente malapit sa pasilidad sa loob ng ilang araw. Ngayong gabi, may projectile na tumama malapit sa grounds ng Bushehr. Ang IAEA ay mabilis na nagbigay ng pahayag. Walang radiation leak, walang technical damage sa reactor. Pero sinabi ng IAEA Director General na si Rafa El Grossi, ang patuloy na military activity malapit sa mga nuclear site ay nagdadala ng high risk of a major radiological accident. Sa madaling salita, kahit walang intensyon, isang maling bomba ang maaaring magbago ng lahat. At ngayon, pinakamalaking tanong, ground invasion na ba? Sinabi ni President Trump, hindi pa siya nagpapadala ng ground troops sa operasyon. Pero ang Pentagon, iba ang kwento. Nagpapadala ang Amerika ng karagdagang puwersa sa rehiyon. Paratroopers, Marines, amphibious units, equipped with F-35B stealth jets. Lumilitaw na pinag-aaralan ang posibilidad ng ground operation. At ang positioning ay malinaw. Nakahanda na sila kung kinakailangan. Ang primary objective kung magkakaroon ng ground operation, una, physically secure ang highly enriched uranium sa mga underground facilities na hindi maaabot ng bomba. Dalawa, ang Karg Island. Ang Karg Island, ang puso ng oil exports ng Iran. 90% ng lahat ng kanilang langis ay lumalabas doon. Kung makuha ito ng Amerika, malaking dagok iyon sa ekonomiya ng Iran.
At kasabay nito, mabubuksan na ang Strait of Hormuz para sa global shipping. Sinabi ni Secretary Hegseth, no nation building, no democracy building, laser-focused lang, destroy, secure, leave. At narito tayo. Akala natin malayo ang gera sa Iran. Akala nating hindi tayo maaapektuhan. Pero ngayon, March 27, 2026, nagdeklara na ng National Energy Emergency si Presidente Marcos. 45 days na lang ang fuel reserves natin. Ang diesel, malaki ang itinaas ng presyo sa loob lang ng ilang linggo. May 4-day work week na sa maraming sektor. At ngayong araw na ito, nagwewelga ang public transport sa Maynila dahil sa presyo ng gasolina. Hindi ito abstract na balita, naramdaman na natin ito sa ating mga bulsa. At narito ang pinakaimportanteng petsa na dapat ninyong tandaan. Abril 6, 2026. Iyon ang deadline ni Trump sa Iran. Buksan ang Strait of Hormuz o harapin ang posibleng susunod na hakbang. 10 araw na lang. Kung hindi sumunod ang Iran, ang mga paratrooper, ang mga marine, ang mga F-35B, nakahanda na sila kung kinakailangan. At ang Pilipinas, kasama tayo sa mundo na naghihintay sa sagot ng Iran dahil ang kanilang desisyon sa loob ng 10 araw ay magbabago ng lahat para sa kanila, para sa mundo, para sa atin. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.